Lukas Kabanata 12. Samantala, libu-libong tao ang nagtipon hanggang sa nagkakatulakan na sila. Nagsimulang magsalita si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo, na ang ibig sabihin ay pagpapaimbabaw. Walang natatago na hindi mahahayag at walang lihim na hindi malalaman. Kaya't ang sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at ang ibinulong ninyo sa loob ng silid ay ipahahayag sa bubungan. Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan at wala nang magagawa pa pagkatapos noon. Ngunit ipapakita ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Ang Diyos na may kapangyarihang magtapon sa impyerno. Oo, siya ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba't ang 5 maya ay ipinagbibili sa murang halaga? Ngunit walang isa man sa kanila ang nakakalimutan ng Diyos. Maging ang mga buhok ninyo sa ulo ay bilang na lahat. Huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa sa maraming maya. Sinasabi ko sa inyo, ang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin din ng anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang nagkakaila sa akin sa harap ng mga tao ay itatanggi rin sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit ang lumapastangan sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Kapag kayo'y dinala sa mga sinagoga, mga pinuno, at mga may kapangyarihan, huwag kayong mag-alala kung paano o ano ang inyong sasabihin, sapagkat ituturo sa inyo ng Espiritu Santo ang dapat ninyong sabihin. May isang tao sa karamihan ang nagsabi, Guro, sabihin mo sa kapatid ko na hatiin sa akin ang mana. Sumagot si Jesus, Kaibigan, sino ang nagtalaga sa akin bilang hukom o tagapaghati ninyo? At sinabi niya sa kanila, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang ari-arian. Pagkatapos ay nagsalaysay siya ng talinghaga. May isang mayamang tao na ang bukirin ay nagbigay ng masaganang ani, kaya't sinabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng aking ani. Sinabi niya, Ito ang gagawin ko. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki. At doon ko ilalagay ang aking ani at mga ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, Mayroon ka ng maraming bagay na nakalaan sa maraming taon. Magpahinga ka. Kumain, uminom, at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, ngayong gabi kukunin na ang iyong buhay. Kanino mapupunta ang iyong inipon? Ganyan ang nangyayari sa nag-iipon para sa sarili ngunit hindi mayaman sa paningin ng Diyos. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang kakainin, o sa inyong katawan, kung ano ang isusuot, sapagkat ang buhay ay higit pa sa pagkain, at ang katawan ay higit pa sa kasuotan. Tingnan ninyo ang mga uwak, hindi sila nagtatanim o nag-aani, ngunit pinapakain sila ng Diyos. Gaano pa kayo kahalaga? Sino sa inyo ang makapagdaragdag ng kahit 1 oras sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-aalala? Kung hindi ninyo magawa ang pinakamaliit na bagay, bakit kayo nag-aalala sa iba? Tingnan ninyo ang mga bulaklak, hindi sila nagtatrabaho, ngunit kahit si Solomon ay hindi nabihisan tulad nila. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo, gaano pa kayo? Huwag kayong maghanap kung ano ang kakainin o iinumin. Huwag kayong mag-alala. Sapagkat ang mga bagay na ito ay hinahanap ng mga tao sa mundo, ngunit alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang mga ito. Sa halip, hanapin ninyo ang kanyang kaharian at ang lahat ng ito ay idaragdag sa inyo. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat kinalulugdan ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong mga ari-arian at magbigay sa mahihirap, gumawa kayo ng kayamanang hindi nasisira sa langit, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Maging handa kayo at panatilihing nagliliyab ang inyong mga ilawan. Maging tulad kayo ng mga aliping naghihintay sa pagbabalik ng kanilang Panginoon mula sa kasalan. Mapalad ang mga aliping madarat ng handa ng kanilang Panginoon. Kahit dumating siya sa hating gabi o madaling araw, mapalad ang mga handa.
Tandaan ninyo, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya hahayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't maging handa rin kayo sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Nagtanong si Pedro, Panginoon, para ba sa amin ang talinghagang ito o para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, sino ang tapat at matalinong katiwala? Siya ang ilalagay ng kanyang Panginoon upang mamahala. Mapalad ang aliping madarat ng gumagawa ng kanyang tungkulin. Ilalagay siya sa pamamahala ng lahat ng ari-arian ng kanyang Panginoon. Ngunit kung sabihin ng alipin sa sarili, matagal pa bago dumating ang aking Panginoon at magsimulang manakit at magpakalasing, Kaya't maging handa rin kayo, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Nagtanong si Pedro, Panginoon, para ba sa amin ang talinghagang ito o para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, sino ang tapat at matalinong katiwala? Siya ang ilalagay ng kanyang Panginoon upang mamahala. Mapalad ang aliping madarat ng gumagawa ng kanyang tungkulin. Ilalagay siya sa pamamahala ng lahat ng ari-arian ng kanyang Panginoon. Ngunit kung sabihin ng alipin sa sarili, matagal pa bago dumating ang aking Panginoon, at magsimulang manakit at magpakalasing, darating ang kanyang Panginoon sa oras na hindi niya inaasahan at parurusahan siya. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda, ay paparusahan ng mabigat. Ngunit ang hindi nakakaalam ay paparusahan ng kaunti. Sapagkat sa pinagkalooban ng marami, marami ang hihingin. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at nais ko na sana'y nagliliyab na ito. Ngunit may bautismo pa akong daranasin, at labis akong nabibigatan hanggang ito'y matupad. Iniisip ba ninyo na naparito ako upang magdala ng kapayapaan? Hindi, kundi paghahati. Sapagkat mula ngayon, magkakabahagi ang isang pamilya. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Magkakalaban ang ama at anak, ina at anak na babae, biyenan at manugang. Sinabi niya sa mga tao, kapag may ulap sa kanluran, sinasabi ninyo na uulan at nangyayari nga. At kapag umiihip ang hangin mula sa timog, sinasabi ninyo na iinit at nangyayari nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong magbasa ng panahon, ngunit hindi ninyo maunawaan ang kasalukuyang panahon. Bakit hindi ninyo hatulan kung ano ang tama? Kung may kaaway ka at dadalhin ka sa hukuman, makipag-ayos ka na habang nasa daan pa kayo, upang hindi ka niya ipahuli at ipakulong. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas hanggat hindi mo nababayaran ang lahat ng utang.